Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Week 2. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa mapagmalasakit or compassion. Pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagtupad ng tungkulin sa pamilya sa kapwa. Naisabubuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pagkikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Pangalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapabuti ang kanilang ugnayan. At pangatlo, na isa sa kilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Kasanayang pampagkatuto, pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Una, mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Pangalawa, tungkulin ng pamilya sa kapwa. Simulan na natin. Day 1. Mga bata, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Lagyan ng chart ng nakangiting muka kung ang sitwasyon ay naglalarawan ng mga paraan ng pagmamalasakit. Lagyan naman ng nakasimangot na muka kung ang sitwasyon ay kasalungat ang kahulugan sa malasakit. Mahusay mga bata! Panuto, pinagninilay-nilayan sa Zoolohiya ayon kay Crow ng 2005 ang implikasyon ng mga kabalintunaan upang maglahad ng mga pagtatalakay tungkol sa mga pagpapahalaga at relasyon nito sa pamilya. Ngayon ay basahin at kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa iyong sariling pag-unawa. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at ang tungkulin ng pamilya sa kapwa na nagpapakita ng pagmamalasakit o compassion. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Ang pamilya ay isang haligi ng lipunan. Sa lipunan, ang pamilyang Pilipino ay may mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Narito ang ilan sa mga maaaring harapin ng pamilyang Pilipino. Pagtutulungan at pagkakaisa. Isa sa mga hamon ay ang pagpapahalaga at pagtataguyod ng pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa at magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang tradisyonal na kultura ng pag-aaruga sa mga nakatatanda sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Ang pangangailangan ng mga nakatatanda sa kalinga at atensyon ay maaaring magdulot ng dagdag na responsibilidad para sa pamilya. Edukasyon ng mga kabataan. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak ay isa sa mga pangunahing hamon. Kabilang dito ang pagsiguro ng mga magulang na may sapat na suporta para sa edukasyon at pag-unlad ng kanilang mga anak. Financial management. Ang epekto ng ekonomiya sa pamilya ay maaaring maging hamon.
Ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya kasama na ang pagtitipid at pag-iwas sa utang ay mahalaga. Pagharap sa mga suliranin. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at ang pamilya ay haharap sa iba't ibang mga suliranin. Ang kakayahan ng pamilya na magtagumpay sa harap ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad ng kanilang tungkulin sa isa't isa. Pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang pagpapasa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay maaaring maging hamon lalo na sa gitna ng modernisasyon at pagbabago. At ang pagtuturo ng mga mahahalagang halaga o values. Ang pagtuturo ng mga moral na prinsipyo at mahahalagang halaga sa mga anak ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magulang. Ito ay naglalaman ng pagtuturo ng respeto, pagiging matulungin, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabuuan, ang pagtupad ng mga pamilyang Pilipino sa kanilang tungkulin sa kapwa ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkakaisa, at patuloy na pag-unlad. Ito ay isang proseso ng pagsasakripisyo at pagmamahal para sa kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya at ng buong komunidad. Ngayon ay punan, salita. Ilagay ang mga salita sa wasto nitong pagkakasunod-sunod upang makabuo ng pangungusap na magpapakita ng mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Ngayon, paano mo ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa mga sumusunod na kalagayan? Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa aralin ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Mahusay! Ngayon tayo ay magkakaroon ng tinatawag na basa, tanong, sagot. Basahin at suriin ang pahayag sa mga talata. Sagutin ang mga gabay na tanong sa huli. Unang talata, ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil pusa mong loob na ginagawa ito at bukal sa loob mo ang pag-aalay ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nagmamalasakit at tumutulong sa isang tao, nararapat na wag nang maghintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos. Ikalawang talata, sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapwa, dito mas mahuhubog at mapapaunlad ang ating pagkatao. Nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Nahuhubog ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod. Una, pagkatapos basahin ang talata, ano-anong mga salita o mga pinagsamang salita ang napakahalaga o makabuluhan para sa iyo? At pangalawa, ano sa palagay ng pangkat ang gustong ipahayag ng talata? Pasimplahin ang talata sa isang pangungusap lamang. Day 2. Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa?
Bilang isang mag-aaral, paano mo na ipadarama ang pagmamahal sa iyong kapwa? Tandaan mga bata, ang pagmamahal sa kapwa ay likas na ugali nating mga Pilipino. Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kanila. Ang pagmamalasakit na ito ay dapat walang hinihintay na kapalit. Ginagawa dapat ng bukal sa loob, ang pagtulong at pag-alalay sa iba. Tungkulin din nating makialam lalo na kung may nakikita tayong mga hindi kanais-nais na pangyayari. Halimbawa nito ay ang pagbibigay alam sa mga kinauukulan tungkol sa mga kabuluhang ating nasaksihan. Ang pagmamalasakit na ito ay isang katibayan ng ating pagtulong sa kapwa. Ikaw, magagawa mo bang magpigit balikat lang sa anumang kamali ang nasaksihan mo? Ang pagmamalasakit natin sa iba ay isang mabuting gawain at magandang katangian na nagpapatunay ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Dapat nating tandaan at isapuso na lahat tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Ngayon tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapahayag ng pagdamay at pagkakawang gawa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mahusay! Ngayon naman ay ibuhit ang masayang muka kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama at malungkot na muka naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Day 3. Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Paano mo ipagbibigay alam sa mga kinauukulan ang mga pangyayari? Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Una, nasaksihan mo ang pangungutya ng iyong kaibigan sa bago niyong kamag-aral. Sinasabihan niya ito ng masasakit na salita. Gusto mo siyang kausapin ukol dito, ngunit natatakot kang baka magalit siya sa iyo. Pangalawa, ang inyong guro sa isang asignatura ay hindi nagtuturo sa kanyang nakatakdang oras. Pumapasok lang siya sa inyong klase, nagbibigay ng napakahabang sulatin at pagkatapos ay magsa-cellphone lang sa kanyang lamesa. Gusto ng mga kamag-aral mo na magsabi sa inyong guro, ngunit natatakot kayong baka kayo ay ibagsak niya. Mahusay mga bata! Nabanggit kanina na isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ay ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kanila. Tungkulin nating makialam kung may nakikita tayong mga hindi magagandang pangyayari. Ikaw,
Ano ang gagawin mo kung sakaling may nasaksihan kang kamalian sa paaralan tulad ng pambubuli sa isang mag-aaral? Magkikibit balikat ka na lang ba o gagawa ng aksyon? Paano mo maipapakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa? Punan ang chart sa ibaba. Mahusay! Ngayon ay ating talakayin naman ang tungkulin ng pamilya sa kapwa. Dapat nating tandaan na ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang ugaling dapat nating taglayin. Ang pagmamalasakit na ito ay ang pag-aalala sa kapakanan nila, kabilang narito ang pagganap natin sa ating tungkulin para sa kanilang ikabubuti. Ibig sabihin, kung may mga pagkakataon tayong nakakikita ng mga kaguluhan tulad ng nakawan o di kaya mga maling pangyayari gaya ng pananakit sa kapwa, pangungutya o pambubuli, marapat lamang na tayo gumawa ng aksyon ukol dito. Sikapin nating tumulong at ituwid ang mga baluktot na kamalian na ito. Maaari din natin ipagbigay alam ang mga pangyayaring nasaksihan natin sa mga kinauukulan, mga magulang, guro, opisyal ng barangay o kapulisan. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Paano makakatulong ang mga sumusunod na mga pagpapahalaga sa tungkulin ng pamilya sa kapwa? Magbigay ng isang halimbawa. Ngayon naman ay pagtapat-tapatin. Itapat ang mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong kahulugan sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa, isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Anong magandang payo ang sasabihin ng iyong pamilya o ikaw mismo sa matalik mong kaibigan o ang kanyang pamilya kapag nakikita mong ganito ang sitwasyon nila? Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Day 4. Basahin mo ng mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Iguhit ang check kung ito ay nagpapahayag ng tamang gawain at X naman kung hindi. Gawin sa iyong kwaderno. Mga bata, naniniwala ka ba sa kasabihang kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa rin natin sa Diyos? Kaya kung minamahal natin ang ating kapwa at nagmamalasakit tayo sa kanila, tiyak na tayo kinalulugdan ng Panginoon. Narito pa ang ibang paraan ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Una,
pantay na pagtingin at pakikisama sa bawat isa. Mahirap man o mayaman, may kapansanan man o wala. Tratuhin natin sila ng pare-parehas sapagkat lahat tayo ay may mga karapatan na dapat igalang. Pangalawa, magkaroon ng malawak na pangunawa. Isa-isip na walang taong perpekto at lahat ay nagkakamali. Ang dapat na gawin ay unawain sila. Pangatlo, sa pagtulong sa kapwa, huwag maghintay ng anumang kapalit. Gawin natin ito ng bukal sa ating kalooban. Tandaan, lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Sikapin nating maipadama ang pagmamalasakit na ito sa ating kapwa. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng anumang pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Lagyan ng akmang pamagat ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Ngayon naman ay bilugan ang mga larawang nagpapahalaga sa kapwa. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Magsulat ng 2 hanggang 3 pangungusap kung paano mo maipapakita ang pagmamalasakit sa kanila. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng journal survey from Friday to Thursday. Bago matulog, araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na gagawin sa mga susunod na araw. Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!